Dito sa inyo guys, ang isa sa mga pinakabagong Infinix smartphone ngayon. This is the Infinix Hot 40. Nag-aapoy pa siya sa sobrang hot niya guys. Marami na talagang napabili dito kay Infinix Hot 40. Well, titingnan natin yan lahat ngayon dahil nga magkaroon tayo ng unboxing and full review. But before that, pagdating dito sa specs guys, napakasulit na talaga nitong phone ito. Sa presyong 6,000 pesos, meron ka ng 5,000 mAh battery with 33 watts fast charging, 90Hz refresh rate, Helio G88 processor, 50MP main camera, and 32MP selfie camera. What? Dagdag pa natin na meron siyang up to 16GB of RAM and 256GB of storage. Paano na naman nila nagawa to? Grabe, pero yun na guys, simulan natin pag-unbox in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm GP and this is JTeen TV. Now, looking at its box, kung makikita naman ninyo, meron siyang Free Fire na cover dito guys. So kapag kayo mahilig sa Free Fire, pwede na to sa inyo. Pero para sa akin guys, hindi ako mahilig nun. Hindi ako naglaro nun. So para sa akin, nah. Hindi ko trip. Wow naman! Pero yun na nga guys, kunin na natin yan. Eto na, yung mismong box ng phone na to. And bubuksan na natin kaagad, syempre. Woo! This is the mismong smartphone. Diba? Ang lupet. Kapag tinanggal naman natin to guys, wow! iPhone po! Diba? Ha? Titingnan natin yan maya-maya. Huwag kayo masyadong excited. Kapag tinanggal naman natin to, ayan siya. Meron tayo ditong warranty card, SIM ejector pin, ang kanyang jelly case na meron tayong buya dito guys sa likod. Kapag kayo talaga mahilig sa Free Fire guys, ox na ox talaga to. Like legit. Sa ibaba naman, meron tayong Type-C cable dito. And lastly, yung kanyang 33 watts fast charging adapter. Yan, malaki na siya guys. Overall, okay na po yung pag-unbox dito kay Infinix Hot 40. Just look at that. Eto nga guys, si Infinix Hot 40. Napaka-hot niya talaga. Like legit, umiinit siya sa kamay ko ngayon. Joke lang. Pagdating dito guys sa design, nag-aapoy na talaga etong Infinix Hot 40. Nagmumukha talaga siyang iPhone and hindi katulad ng iba guys na hindi camera yung pangatlong bilog. Eto ay camera na talaga lahat. Nakaseparate na po yung kanyang flash dito. Kaya naman, isa talaga to sa mga pinakamalapit sa design ng iPhone. Hindi lang yan. Meron din siyang flat back, flat sides. Kaya naman, hindi lang mukhang iPhone, pati rin yung feeling kapag hawak mo ang iPhone ay mafe-feel mo dito kay Infinix Hot 40. O diba? Ang lupet. Pagdating dito sa kanyang build, meron po siyang glass front, plastic back, and plastic frame. Dito sa ibaba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, nakalagay po yung kanyang SIM card tray na naglalaman ng 3 slots. Pwede kayong maglagay dito ng 2 SIM card at isang micro SD card. So, perfect, diba? Now, dito naman sa top guys, meron po siyang secondary speaker. Yes, talagang 6,000 pesos lang, eh meron ka ng dual speaker dito kay Infinix Hot 40. So overall, pagdating dito sa build quality ng phone ito guys, perfect na talaga to. Kung i-rate ko to, siguro mga 20 out of 10. Dahil nga, nilagpasan niya talaga yung ina-expect ko pagdating dito sa kanyang build quality. Premium na premium, napaka-eleganteng tingnan, and meron pa siyang iba't ibang color options. So, nasa sa inyo na yan guys, pero para sa akin, eto talaga yung black, yung pinaka-premium sa lahat. Dahil nga, wala namang green o di ka naman blue pagdating sa iPhone, di ba? So kung nagbabalak ka ng magmukhang iPhone talaga, well, definitely pick this one or di ka naman yung gold. Maganda rin yon. Now, let's talk about the display of this phone. So pagdating dito guys, meron siyang magic ring na nagmumukha talagang dynamic island ng iPhone. Yes guys, meron na yan dito sa phone na to. Lumalabas ito kapag nagpa-face unlock o di ka man kapag nagcha-charge kayo. So, wag nyo na siyang pilitin guys dahil nga etong phone na to ay meron pa ring punch hole design. Yes, talagang 6,000 pesos, meron ka ng 6.78-inch IPS LCD display with 1080p Full HD+ resolution and 90Hz refresh rate. It can also go up to 500 nits of peak brightness, kaya naman perfect na ang phone ito even kapag ginagamit mo siya outside. Yes guys, bright na po ang display netong phone ito. Also, pagdating sa kanyang mga bezels guys, hindi na po siya makapal, especially yung kanyang side and top. Medyo makapal lang ng konti dito sa kanyang ibaba, pero para sa akin, okay
okay pa rin overall yung display niya. Also, kapag kayo mahilig manood ng movies, perfect na perfect talaga to dahil nga malaki po yung kanyang display. And also, hindi lang po siya malaki, malapad rin. That is why mag-enjoy talaga kayo dito, guys. Ngayon, kapag smoothness naman, uli ka naman yung lag-free ang pag-uusapan, okay na rin po siya. With its 90 Hz refresh rate, kapag na-enable nyo na po to, hindi na kayo makaka-feel ng mga lag or delays pagdating sa inyong pag-swipe, pag-scroll, kapag kayo ay gumagamit ng mga social media, uli ka naman kapag kayo ay mabilis na talaga mag-scroll sa inyong mga homepage, mga ganon, like yung gusto talaga yung mabilis, well, acceptable na po etong phone ito. Overall, pagdating dito sa kanyang display, malaki na siya, mabilis, parang ako lang talaga. Wow naman! So, kung preferred mo yon, will definitely go for this Infinix Hot 40. 10 out of 10 talaga yung display niya para sa akin, guys. Pagdating dito, guys, meron na po siyang Android 13 and XOS 13. So, hindi po siya Go Edition, kaya naman ma-enjoy mo na dito yung mga na-enjoy ng ibang phone na merong Android 13. Like yung mga ganyan, mga floating bar, and marami pang iba. Andito rin po yan kay Infinix Hot 40. Pagdating dito sa kanyang chipset, meron ka ng MediaTek Helio G88 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, for me guys, okay na po. Like, ox na talaga yung kanyang processor. Pero, kapag gusto mo talagang pang gaming talaga, well, siguro mag-ipon ka pa ng konti sa Hot 40 Pro, which is meron ng Helio G99. Eto guys, Helio G88 pa lang siya. The rest way, pagdating dito sa Mobile Legends, Call of Duty, okay lang po siya. Hindi po siya ganun ka-smooth talaga na pareha sa Helio G99. Mas smooth lang talaga to ng konti sa Infinix Hot 40i dahil nga meron lang yung Unisoc T606 and yung Helio G88 guys ay lamang lang talaga ng konti sa processor na yon. Mas smooth lang talaga siya ng konti. Hindi po ganun kalaki yung lundag from Unisoc T606 to Helio G88. Like, konting-konti lang talaga. So, pagdating dito sa performance niya guys, kung ano yung nakikita nyo sa mga merong Unisoc T606, halos ganun lang din yung makukuha nyo dito kay Infinix Hot 40 na meron ng Helio G88. Bihira ka lang talaga magkakaroon ng mga lags and frame drops and siguro mangyayari lang yon kapag mainit yung inyong paligid o di ka naman uminit na yung mismong smartphone. Kapag malakas ang inyong internet and na-control nyo yung init ng mismong smartphone, mag-enjoy talaga kayo dito sa phone na to without any lag at all. And ganun na rin yung masasabi ko pagdating sa Call of Duty guys. Kayang-kaya ng phone na to yung Call of Duty with its medium graphics and high frame rate. So para sa akin, kapag naglalaro ka ng Call of Duty, kapag meron ka lang ng budget ng 6,000 pesos, pwede na etong si Infinix Hot 40 na meron ng MediaTek Helio G88. Pero guys, advice ko lang sa inyo na mag-ipon pa kayo ng konti dahil nga 7K lang naman yung Hot 40 Pro and mas recommended ko yon pagdating sa gaming. So para sa akin, overall, pagdating dito sa performance niya guys, mararate ko lang siya ng about 8 out of 10 dahil nga konting-konti na lang and magkakaroon ka na ng mas better na Helio G99 with the Infinix Hot 40 Pro. 1K lang yung difference guys, kaya naman kung gaming yung hanap ninyo, go na kayo doon. For me, kapag nakabili na kayo ng phone na to, pwede naman po to pang light gaming and also social media use. Yung mga light usage lang talaga. Huwag yung masyadong, napaka-heavy. Hindi na po yan kakayanan ng phone na to. Pero so far guys, so good na talaga yung performance na ipinakita netong phone na to. Now, let's talk about the battery of this phone. Pagdating dito guys, meron ka ng 5,000 mAh battery that can last up to 2 days. Pero kapag gamer ka naman, siguro guys, about 12 hours of straight gaming po dito sa phone na to. Which is, para sa akin, is pretty good. Like, ang kunat na nun. Pero kapag charging naman ang pag-uusapan, hindi ka na magtatagal dito guys. 1 hour and 10 minutes po from 0 to 100% yung na-experience ko sa kanyang charging na 33 watts. So for me, overall dito sa kanyang battery, big jump na po ito from the Infinix Hot 40i na meron lamang 18 watts. So kapag gusto nyo yung faster charging, well definitely go for this phone. Now, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So eto guys, ay meron ng 50MP main camera, 2MP macro, and 0.08 MP depth. Pagdating naman sa kanyang selfie, ay meron tayong 32MP selfie camera. Ngayon guys, maganda pa rin naman yung results na nakuha ko with the Infinix Hot 40. So sinabi ko sa Hot 40i na mala iPhone na po yung kanyang result. Ganun din naman yung nandito kay Infinix Hot 40. The only difference lang guys is that meron na po siyang macro camera which is 2MP lang, pero at least meron, 'di ba? Magagamit mo to kapag kayo ay mahilig kumapture ng malalapit na mga objects o di ka naman yung maliliit na nabablur na talaga sa ibang camera guys. Dito, pwede mo yung makuhanan ng
picture. O, diba? Ang lupit. Pero, for me, hindi ko talaga ito nagagamit. Like, legit, in my daily life, guys, hindi talaga ako makapture ng, hindi ako makapture ng mga langgam, mga ganun, maliliit na mga object. Yung gamit na gamit ko lang talaga na camera sensor is yung main and yung selfie. Pero dito, guys, sa phone na to, hindi talaga ako nadismaya. Dahil nga, as you can see, maganda na po yung mga pictures na nakuha ko with this phone. Napaka-natural, napakaganda ng kanyang color saturation, and napaka-accurate na din ng kanyang color reproduction. Okay na okay din yung kanyang dynamic range, guys. Dahil nga, even though mayroon kayong maliliwanag na background dito, di ka naman yung maputi, makukuha niya pa rin yung tamang kulay ng object, and maganda pa rin talaga yung kanyang results. So, para sa akin, guys, mapa-selfie or back camera pa yung gamitin nyo dito, pwede na ito yung i-upload sa inyong mga social media like IG, My Day, and marami pang iba. High quality na talaga na photos yung makukuha nyo dito sa phone na to, guys. And 6K lang po siya. So, pagdating dito sa price range na to, I doubt na meron pang mas better dito. So, for me, kung naghanap ka na isang magandang camera sa murang halaga, well, definitely, eto na yung photo camera na perfect sa inyong budget. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video quality. So, eto, guys, ay abot na ng 2K at 30fps using main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto na, guys, yung video quality using the Infinix Hot 40 dito sa yung main camera, 2K 30fps. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. At ngayon, try naman natin yung kanya selfie camera. So, eto naman, guys, yung selfie camera ng Infinix Hot 40. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. So far, so good naman yung video quality na ipinakita nitong Infinix Hot 40. Siguro meron lang mga konting adjustment pagdating sa kanyang main camera dahil nga hindi siya ganun ka-accurate yung pagdating sa kanyang color. Pero for me, guys, okay na po siya, especially for the price of 6,000 pesos. Pwede na to pang make na inyong mga projects o di ka naman pang video lang na pwede nyong i-upload sa inyong mga social media. So, kapag gusto mo na isang high quality video camera, pwede na to sa napakamurang halaga. I mean, high quality at this price point? What? Okay na talaga to. Overall, if you want a phone na merong iPhone design, mala iPhone din na photo camera, o di ka naman perfect na display na meron ding dynamic island, well, definitely, okay na itong si Infinix Hot 40. Sakto na po yung kanyang processor, meron ka ng magandang display, meron ka ng malaking RAM at ROM, so, nagmi-mix up talaga siya, and for its price na 6,000 pesos, I'm pretty sure na magiging sold out na naman to kaagad. Kaya naman, guys, kung gusto nyong bumili, well, definitely, bumili na kayo kaagad dahil nga, marami talagang bumibili ng Infinix ngayon, palagi na silang nagsosold out, kaya naman, habang mayroon pang stock, check nyo na lang yung link na ilalagay ko sa description box. So that's pretty much it. I'm JP and this is JTin TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.